Nakikipag-ugnayan si Desmond kay Clara? Hindi makapaniwalang sabi ni Zoe habang palihim na nakamasid sa dalawa. Tayo na, bulong ni Lucas sa kanya. Nagmamadali na silang lumabas palayo sa lugar na yon bago pa sila makita ng dalawa. Hinila siya ni Lucas at nagmamadali na silang sumakay sa taxi na tinawag nito para bumalik sa motel na tinutuluyan nila. Paniguradong isisiwalat ng babaeng yun kay Desmond ang tunay kong pagkatao. Pero mabuti na rin yun. Hindi ba yun naman talagang plano natin? Ang ipaalam kay Desmond na buhay ako para maipakulong to? Aniya kay Lucas. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng pakikipagkita ni Clara sa lalaking yun? Ibig sabihin, pagsasabuatan sila para mapaslang ka. Anito sa kanya. Kaya nga bago nila ako mapaslang, kailangan maunahan na natin sila. Sabi niya kay Lucas. Pero paano? Kung magsumbong na kaya tayo sa mga pulis? Hayaan nating ibang tao ang gumawa nun para sa atin, Zoe. Anong ibig mong sabihin? Kaninang nasa coffee shop tayo, napansin mo ba yung babaeng panay ang sunod sa atin? Umiling siya. Sabi ko naman sing talasan mo mga mata mo at ang pakiramdam mo eh. Kaya ka nalalagay sa kapahamakan kasi hindi ka marunong makiramdam. Hindi ko nga napansin. Bakit? Sino bang babaeng yun? Jowa mo? Inis na sagot niya rito. Kinutusan siya nito. Zoe, hindi to ang oras para makipaglukuhan. Okay, fine. Sino ba yung babaeng yon? Si Sofia, yung kalaguyo ni Desmond. Si Sofia ang makakatulong sa atin dahil sa ngayon, pinagbabalakan na rin tong paslangin ng lalaking yun. Ani Lucas sa kanya. Nakikipag-ugnayan tayo kay Sofia? Eh di ba kasabot ni Desmond na babaeng yun para paslangin ako? Kaya nga ito ang higit na nakakaalam kung gaano kasamang baliw na lalaking yun. Sagot ni Lucas sa kanya. Kinakabahang isinandal niya ang kanyang muka sa balikat ni Lucas. Nagiging mas lalong masalimuot na ngayon ang takbo ng mga pangyayari para sa kanila. Parang pelikula pala itong nangyayari sa atin. May mga ex tayong psychopath na ayaw tayong patahimikin. Ibenta kaya natin life story natin. Pabiro pa niyang sabi kay Lucas. Siguradong magiging blockbuster yun. Kung gagawin tong pelikula, paniguradong isa sa atin ang papaslangin para mas madrama. Sumimangot siya sa kanaguguluhang tumingin kay Lucas. Kapag ba nawala ako sa mundong to, gagawa ka ulit ng ibang babaeng kamukhang kamukha ni Clara? Pansin niyang kaagad kumunot ang noo ng lalaki. Halatang hindi nagustuhan ang tanong niya. Tingin mo ba, kaya kita minahal dahil sa mukha mong taglay ngayon? Hindi niya alam kung inis ang nararamdaman ni Lucas habang tinitingnan siya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kung ako lang masusunod, mas gusto kong ibalik na lang kita sa dati mong muka. Damn Zoe, hanggang ngayon ba, pinagdududahan mo pa rin ang nararamdaman ko para sa'yo? Sa palagay mo ba, ilalagay ko ang sarili ko sa panganib kung hindi ako seryoso sa'yo? Teka, bakit ba high blood ka? Sabi niyang ginagap ang mga kamay nito. Kalma ka lang, okay? Naniniwala naman ako sa'yo. Nag-aalala lang ako. What if matuluyan na ako at hindi ko papayagang may mangyaring masama sa'yo? Giit ni Lucas sa kanya, kahit komplikado ang lagay ng mga buhay nila, ay masaya siyang natagpuan niya ang tunay na pag-ibig sa piling ni Lucas. Ako rin, hindi ko papayagang may mangyaring masama sa'yo. Kaya pwede ba, huwag kang mawawala sa paningin ko? Napangisi ang lalaki. Anong nakakatawa sa sinabi ko? Pero sa halip na sumagot, ay hinagkan lang siya nito sa noo, saka umayos ng upo at tumingin sa malayo na tila napakalalim ng iniisip. Alam ni Lucas na nagpaplano na sina Clara at Desmond na iligpit ang isa sa kanila ni Zoe. Or both. Kilala niya si Clara. Handa nitong isakripisyo ang kahit na ano, alang-alang sa pride nito. Napakaraming panahon ang sinayang niya para sa babaeng yon, na siya palang tunay na masama. Hinaplos niya ang buhok ni Zoe at hinagkan. Ngayon lang siya naging ganito katiyak sa nararamdaman niya para dito. At hindi siya makakapayag na masaktan ito ng kahit na sino. Isusugal niya pati ang buhay niya para protektahan ng babaeng ito. Damn, iniisip pa lang niyang mapapahamak ito dahil sa dalawang yon, ay kumukulo na ang dugo niya sa galit. Kailangan maunahan niya ang mga ito sa mga plano. Pero hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Kailangan niyang pag-isipang mabuti ang lahat ng mga to. Sa halip na magpatid sa motel na tinutuluyan, ay nagpatid siya sa isang liblib na lugar sa labas ng Maynila.
Tinawagan niya ang kanyang mga tauhan doon. Inutusan rin niya ang mga ito na maghanda ng cash para sa kanya. 1.5 oras rin ang itinakbo ng taxi bago sila makarating sa Pampanga. Ginising niya si Zoe na takang-taka nang mapagtantong hindi sila bumalik sa motel na inupahan nila. Mas ligtas tayo dito. Besides, kailangan nating pag-usapan kung ano next nating gagawin. I'm sure hindi magpapahinga si Clara at Desmond hanggat hindi tayo nahahanap. Paliwanag niya kay Zoe. Pwede bang bago tayo magplano ng kahit na ano, kumain muna tayo? Kanina pa kumakalamang sikmura ko eh. Don't worry, nagpahanda na ako ng pagkain kay Eliza. Aniya rito. Tinaasan siya ng isang kilay ni Zoe. At sino naman si Eliza? Natatawang kinabig niya ang mukha ng babae. Huwag na huwag mo siyang pagsusungitan. Expert yun sa martial arts. Babala niya rito. Wala akong pake. Nakairap na sagot nito sa kanya. Hindi makapaniwala si Sofia na may dalawang mukha si Clara. Kambal ba ang dalawang yun? Parang may mali. Kailangan niyang malaman kung ano yon. Hindi siya mapakali habang paikot-ikot siya sa loob ng motel. Ano pa ba ang mga bagay na madidiskubre niya? Palagay niya ay marami pa siyang hindi nalalaman. Masyado na nagiging komplikado ang sitwasyon. Pero ang dapat niyang pag-ingatan ay si Desmond. Hindi siya dapat matunto ng baliw na yon. Safe ba kung makikipagkita ako kay Clara? Anak, kumain ka muna. Kanina ka pa di mapalagay dyan. Mas lalo tuloy akong kinakabahan sa'yo. Ano na ngayon ang plano mo? Tama ang tatay mo. Hindi habang buhay magtatago tayo dito. Anang nanay niya nang lapitan siya. Kailangan masupil na ang kasamaan ng lalaking yon. Humawak siya sa kamay ng ina. Hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Kilala niya si Desmond mula ulo hanggang paa. Alam niyang hindi siya nito titigilan hanggat hindi nito nakikitang tahimik na siya. At alam nitong mapapatahimik lang siya nito kapag wala na ako. Nay, hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Kung maibabalik ko lang ang nakaraan. Naiiyak na sabi niya sa ina. Alam niyang malaki rin ang kasalanan niya. Nakipagsabuatan siya kay Desmond para paslangin si Zoe. At ito ang consequences ng maling ginawa niya. Kung mapapaslang ako ni Desmond, marahil ay deserve niya yon. Ngunit hindi siya makakapayag na pati ang mga mahal niya sa buhay ay madamay nang dahil lang sa kasalanan niya. Isa pa, hindi siya papayag na siya lang ang magdurusa sa mga kasalanan yon. After all, si Desmond ang mastermind sa pagpano ni Zoe. Umayo lang siya sa mga plano nito. Niyakap siya ng kanyang ina. Hindi ko rin alam kung ano ang tamang dapat mong gawin, iha. Ngunit ngayon pa lang ay ihanda mo ng sarili mo. Kaya nga nang sinabi ko, walang kasamaang hindi pinagbabayaran. Kung ako lang ang masusunod, aakuin kong lahat ng mga nagawa mo. Matatanggap ko kung ano man ang magiging kaparusahan sa akin. Pero sisiguraduhin kong isasama kong lalaking yon hanggang sa hukay, Nay. Mga peste kayo! Simpleng trabaho lang ang iniutos ko sa inyo. Hindi nyo pa nagawa. Halos magwala sa galit na bulyaw ni Desmond sa mga maids nang mapag-alamang natakasan ang mga ito ni Sofia. Nakayuko ang mga katulong habang isa-isa niyang pinagsasampal. Maya-maya ay kinuha niya sa bulsa ang armas at nagdidilim ang anyo na itinutok iyon sa pinakamatandang katulong niya. Pati kayo, nakipag-inuman rin? Napahikbi sa takot ang matandang babae. Nakikisama lang ako, sir. Ikinasa niya ang hawak na armas at napasigaw ang ilan sa mga katulong sa tindi ng takot. Nakikisama? Ang sabihin mo, talagang lasinggero kung matanda ka? Akala mo hindi ko alam na ninanakawan mo ko ng alak, ha? Aniya rito. Patawad, sir. Itinutok naman niya ang armas sa patpating maid. At ikaw? Napasigaw ang patpating maid. Ay Diyos na mahabaging kabayo ni Kaka. Gulat na sigaw nito. Sir naman, wala naman pong ganyanan. Nakikiusap na sabi nito sa kanya. Mas lalo niyang idiniin sa sentido nito ang hawak na armas. Walang ganyanan? Bakit? Ano bang ginagawa ko? Sir naman. Napapaiyak na sabi nito at halos mga talang buong katawan sa sobrang takot. Napangisi siyang bigla. Ngayon, takot na takot kayo. Pero nung nakikipag-inuman kayo, hindi niyo iniisip ang galit ko? Singhal niya sa mga ito. Hindi naman namin akalaing lalagyan ni Ma'am Sophia ng pampatulog yung chaser na tinimpla ko, sir.
Anang isa sa likuran. Nilapitan niya ito at binatukan. Yun na nga eh. Masyado kasi kayong matakot sa alak, kaya kayo naisahan. Sigaw niya rito. Magsilayas kayo dito. Ayoko na makita pang pagmukha nyo. Sigaw niya sa mga ito. Sabay-sabay na nagsipulasa ng mga katulong. Galit na inihampas niya ang flower vase sa dingding. Nadagdagan na ngayon ang mga isipin niya. Maya-maya ay pumasok siya sa library at nataranta siya na makitang tinangay lahat ni Sofia ang mahalagang dokumento niya. Napasigaw siya sa sobrang galit. Mapapas lang talaga niya ang babaeng yon. Titiyakin niyang hindi siya nito matatakasan. Nagtatangis ang kanyang mga bagang habang naiisip ang mga sinabi sa kanya ni Clara. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa katotohanan na tuklasan. Kailangan mong mawala sa mundong to. Papaslangin ko kayong lahat. Kuyong mga palad na sigaw niya habang nagdidilim ang anyo sa sobrang galit na nararamdaman. Hindi siya makapaniwalang na pagluruan siya ng mga ito. Hindi maipinta ang mukha ni Zoe habang sinusundan ng tingin ang sexing babae na naghanda ng pagkain sa kanila. Nahuli niya ang malagkit na tinging ipinukol nito kay Lucas habang inilalapag nito sa mesa ang mainit na sabaw. Kain na, sabi ni Lucas nang mapansing nakasunod pa rin siya ng tingin sa babae. Kaya siguro dito tayo pumunta para maharot mo babaeng yun ano? Hindi maitago ang selo sa tono ng kanyang pananalita. For God's sake Zoe, nasa peligro na nga tayo. Yan pa rin ang nasa isip mo. Menor de edad pa si Eliza, kaya pwede ba? Tigilan mo yung karumihan ng utak mo. Tila naiinis nang sabi nito sa kanya. Menor de edad? Ani ang bahagyang humaba ang nguso. So kapag nasa tamang edad na siya, papatulan mo na? Stop this nonsense. Pwede ba? Hindi ka na nakakatuwa. Angel nito sa kanya na halatang galit na talaga. Kumain ka na para makapagpahinga na tayo na maaga. Hindi na siya umimik, pero naiinis ang damdamin niya. Hindi naman siya manhid para hindi maramdamang may kakaibang nararamdaman ng Eliza na yon kay Lucas. Pero subukan lang nitong harutin ito. Maghahalo ang balat sa tinalupan. Hindi na siya basta na lamang mananahimik ngayon. Kung dati ay naduwag siyang ipaglaban ang nararamdaman niya, ngayon ay hindi na. Lalaban na siya kung kinakailangan. Tubig. Malambing na sabi ni Eliza nang dulutan sila nito ng tubig. Matamis ang ngiting pinakawalan nito nang lumingon sa lalaki. Masarap bang sinigang ko, Lucas? Mas masarap ang sinigang ko. Sagot niya rito sa kapairap na kinuha dito ang hawak nitong pitsyel. Ako nang bahala dito, Eliza. Pilit na pilit ang ngiting sabi niya. Kaya ko nang pagsilbihan ng aking si Lucas, hindi ba my love? Sabi niyang bumaling sa lalaki sa kamuling tiningnan si Eliza. Sige na, ako nang bahala dito. Pagtataboy niya sa dalagita. Masyado itong malaking bulas kung totoong menor de edad. At ang hinaharap, bakit parang 26 years old na? Ano bang pinagmamaktol mo dyan? Tanong ni Lucas kay Zoe nang mapansin niyang tahimik na tahimik ito habang nakahiga sila. Ni hindi idinantay ang kamay sa balikat niya na madalas nitong ginagawa kapag magkatabi silang natutulog. Patalikod rin ito sa kanya ngayon kaya bahagya niya itong dinukwang para masilayan ang mukha nito. Pinagseselosan mo ba si Eliza? Malambing na tanong nito. Hindi pa rin siya sinasagot ni Zoe. Napapangising binaybay ng mga daliri niya ang kabuuan nito. May masisexy pa ba't gaganda sa'yo ha, Zoe? Huwag mo akong dinadaan sa paganyan-ganyan mo, Lucas. Alam kong may something sa inyo na babaeng yon. Bintang nito sa kanya. Malakas siyang napatawa. Yun na yata ang pinaka-imposibleng paratang na narinig niya. Nababaliw ka na ba, Zoe, my love? Sabi niyang idinikit ang labi sa may tenga nito. Kung may something kami na babaeng yun, palagay mo ba, dadalhin kita dito? Pansin niyang bahagyang napagalaw si Zoe dahil sa nakakakiliting dulot ng ginagawa niya. Idiniretso niya ang mga kamay sa suot nitong duster. Saka alam mo namang, ito ang gusto ko at hindi ko to ipagpapalit sa ibang pakwan. Lucas? Paanas na banggit nito sa pangalan niya. Alam niyang katulad niya ay nag-uumpisa na ring mag-init ang katawan ni Zoe. Hindi ko pagsasawaan ang katawang to. Kaya pwede ba? Tigilan mo ng kung ano-anong duda mo. Pagbibigay assurance niya rito habang naglalakbay ang kanyang labi sa buong katawan nito. Mahal na mahal niya si Zoe. Simula nga nang matutunan niya itong mahalin,
ay hindi na siya tumingin pa sa ibang babae. Papaslangin mo bang sarili mo sa pag-iensayo? Sabi ni Nelson kay Eliza nang maabutan niya itong pawisang-pawisan habang sunod-sunod ang malalakas na bitaw ng mga suntok sa punching bag. Kukuha rin lang si Lucas ng ipapalit sa asawa niya. Yung kamukhang kamukha pa nito. Ayaw ba nitong tumikim ng ibang putahe? Asar na sambit ni Eliza sa kanya. Napangisi siya bigla. Ayun, nagsaselos ka naman pala kaya ka nagkakaganyan. Napapailing na sabi niya habang nakatingin dito ng matiim. Ano bang meron si Lucas na wala ako, ha? Tiningnan lang siya ng masama ni Eliza, saka muling nagpakawala ng malakas na suntok sa punching bag. Feeling ko tuloy, sa akin mo gustong itama yan. Napapatawang sabi niya rito. Huminto ito sa pagsuntok saka naupo sa couch. Mula pa sa umpisa, very vocal na ako sa nararamdaman ko para kay Lucas. Pero bakit hindi niya ako napapansin bilang isang babae? Bakit hindi nito nakikita yung malaking pagbabago ko? Hindi na ako yung gusgusing bata na napulot ito sa daan 7 years ago. Eliza, naririnig mo bang sinasabi mo? Tiningnan lang siya ng dalaga. Hindi ba ako kaibig-ibig ha, Nelson? Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa ganito kagandang babae? Pero kilala niya si Lucas. Alam niyang itinuring na niya itong parang isang kapatid. Since bata pa lamang si Eliza nang matagpuan itong palaboy-laboy sa daan. Huwag mo akong tanungin ng ganyan, Eliza. Halos paanas lamang na sagot niya rito. Hindi ka naman siguro manhid. Alam mo naman sigurong espesyal ka sa akin. Napahinga ito ng malalim. Alam ko, pero hindi ko maintindihan kung bakit si Lucas parang hindi tinatablahan ng kagandahan ko. Malungkot na sabi nito sa kanya.